Dito po sa Libertad, nag-o-offer po kami dito ng full scholarship and partial scholarship. At yun pong aming full scholarship, meron po yung classification. Meron kaming tinatawag na institutional scholar, academic scholar, meron kaming non-academic scholar, merong presidential scholar, meron kaming sports scholar. At meron din po kami yung mga partial scholars. Lahat po ng mga naunang binanggit ko, lahat yun ay full scholars. Bukod po yung partial scholar. Lahat po ng estudyante natin dito, scholar po silang lahat. Depende na lang po sa classification nila. Yung mga academic scholars po natin, yan po yung mga first honor, second honor ng mga eskwelahan. Gusto mag-aral dito sa atin, automatic po yun, academic scholar po silang lahat. Meron din tayong sports scholar, yung mga nag-excel naman sa sports. Medyo mahina sila pagdating sa academics, pero pagdating naman po sa sports ay nag-excel sila. Binibigyan naman natin sila ng sports scholarship. Marami po tayong binibigay na scholarship. Pero dalawang klase lang po ang general classification nun, full and partial scholar. Kaya lahat sila, scholar po sila dito sa La Verdad. Wow, ayan. Thank you Yun. very much. Ayan. Ako naman magtatanong, Miss Jackie and Manuel. Dr. Luz, ano yung mga kurso, ano-ano mga kurso po sa kolehiyo ang inaalok po ng La Verdad? Opo, dito sa Libertad, ang mga college courses po natin, meron po tayo ditong degree courses like 4-year Bachelor of Science in Accountancy. Ito po ay mayroong board exam. Meron naman po tayong 4-year Bachelor of Science in Accounting Information System. Meron din tayong 4-year Bachelor of Science in Social Work. May board exam din po ito. 4-year Bachelor of Science in Information Systems at 4-year Bachelor of Arts in Broadcasting. Bukod po diyan sa mga CHED courses na yan, degree programs, meron naman tayong vocational programs offered by TESDA, yung 2-year Associate in Computer Technology. Ito po naman ay CHED program din. Yung 1-year International Cookery, NC2, TESDA program po ito, at isang 1-year Healthcare Services, NC2, TESDA program din po. Yan po yung mga college courses po natin. Bukod pa po yung, sabi ko nga, may senior high school tayo, may junior high school tayo, may elementary at may pre-elementary courses din po tayo ino-offer. Kaya kompleto po tayo mula sa batang-bata hanggang sa makagraduate na po sila. Mm. Maganda at Wow. talagang interesting. Ito po, Dr. Luz, alamin lang po namin sino po ang mga kwalipikadong mga scholar sa La Verdad at paano po ang proseso po nito? Yung kwalipikadong Opo. maging scholar po. Yes. Opo. Actually, lahat naman po ay qualified to be scholars of La Verdad. Lahat po mayroong chances to be scholars. Kaya lang, syempre, meron din pong qualification. Ang isa sa qualification natin, syempre, dapat walang failing grade in any subject, in any grading period. Hindi po kami tumatanggap ng may bagsak. Tapos, syempre, of course, dapat ay of good moral character. Walang derogatory record in previous school, must be Filipino citizen, must not be more than 35 years old, must be physically and mentally fit, at pwede din po na yung ALS sa graduate, pwede din po siya incoming senior high school, pwede po yun. At kung ikaw naman ay magka-college, kailangan naman dumaan ka ng senior high school. Hindi naman po mahirap ang atin pong qualification. At syempre po, kino-consider din po natin dito yung economic status ng pamilya. Kasi kung may kaya naman, mayaman naman, kaya naman makapag-aral sa mga ibang eskwelahan, bigyan na natin ang pagkakataon yung mga talagang wala naman na pangpaaral. Yun na po ang priority natin na bigyan ng chance to enter La Verdad. Pero lahat naman po, kagaya nga ng nabanggit ko kanina, yung pong mga academic scholars natin, kahit naman mga mayayaman yun, kung sila naman ay first honor, second honor, pwede pa rin pumasok sa La Verdad as academic scholar. Kaya halos lahat po may chance para po makapasok sa La Verdad. Kailangan lang maipasa mo yung scholarship examination. Meron po tayong scholarship examination at saka academic interview na binibigay sa kanila.